Hayaan yung i-share ko sa inyo itong na-experience ko nung high school pa lang ako. Nasa second year high school yata ako nito nung nangyari. Di ko na matandaan kasi matagal na rin at pilit kong kinalimutan na lang. Kasama ko ang mga kaibigan ko sa apartment na bagong upa pa lang ng pamilya ng kaibigan namin. Tago natin sa pangalang Michael. Mag-isa lang si Michael, gayong kapwa nasa trabaho ang kanyang magulang at gabi na akong umuwi. Nakagawian na namin na magsama-sama pagkatapos ng klase kaya't nag-aya si Michael na mag-sleepover sa kanila. Pagkarating namin sa apartment, kanya-kanya nang nood ng TV, Xbox, internet, tipikal na ginagawa ng tropa. Walang sawa yan, hanggang sa bigla na lang nag-brown out. Nahinto sa kanya-kanyang Xbox, nood ng TV at pag-internet yung iba. Dahil nga, walang kuryente. Medyo madilim na rin sa labas. At bunga na rin siguro ng pagkakabagot, may nagsuggest, ba't di daw kami maglaro ng naisip niyang game? Spirit of the Coin daw. Wala akong kaalam-alam nun kung ano ba yun, pero dahil katropa ko naman, edi sige lang. Nung una, ayaw pa ni Michael dahil marami na daw siyang naririnig na iba tungkol sa apartment na inuupahan nila. Pero di rin siya nakatanggi at pumayag na din. Nagsimulang gumawa si Grace ng board namin. Nagsulat siya ng mga letter A to Z tapos may mga numero rin. May nilagay din siyang yes or no at home. Tapos nanghingi din siya sa amin ng coin. Nagresal muna kami bago magsimula. Pagkatapos ay nag-form kami ng circle sa sahig at nilagay yung tig-isa namin na daliri sa ibabaw ng coin. Nagtanong na si Grace, "Spirit of the coin? Andito ka na ba?" Di nagtagal gumalaw na yung coin at pumunta sa yes. Nung una, nagkainisan pa kami dahil baka nagloloko lang isa sa amin. Pero wala naman daw gumalaw sa amin. Nagtanong na lang siya, "Ba't ka nandito? Dito ka ba namatay?" Tapos nung gumalaw uli, pumunta siya uli sa yes. Kung ano-ano na tinanong namin. Kung ilang taon na siya, kailan birthday niya, ganun. Tapos nung tinanong namin, "Ba't ka namatay?" Tahimik kaming lahat na gintay sa sagot tapos pumunta siya sa letter B, I, G, T, tapos I. Nagulat kami pero tinuloy pa rin namin. Nagtanong ulit si Grace, "Ba't ka nagbigti?" Pero sagot niya lagi ay no. Di namin maintindihan. Nung naaalala namin, di na pala namin natatanong yung pangalan kaya tinanong ni Grace, "Ano nga pala pangalan mo?" Pumunta naman to sa S, A, T, A pero di na namin pinatapos kasi alam namin kung ano yung sasabihin niya. Tinanggal namin yung mga daliri namin dahil sa takot at nagdesisyon na matulog na lang kami sama-sama sa kwarto. 6 kaming lahat, yung 2 sa amin kasama ni Michael sa sahig matutulog. Maglalagay na lang ng comforter at 3 naman kami sa kama nila Grace. Kasama ang isa pa naming kaibigan. Wala pa rin kuryente sa kanila kaya imbis na matakot, tinaan na lang namin sa tulog. Nung mahimbing na yung tulog ng iba, nagising ako kasi naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa may paanan namin. Kaya idinilat ko ng konti yung mata ko. Nakita ko na may nakatayo sa paanan ni Grace. Natitig sa akin kaya sumulyap ako kina Michael na natutulog sa sahig. Kumpleto naman silang 3. Kaya doon ako natakot. Natakot din akong balikan ng tingin yung paanan namin. Dahil baka makita ko yung ayaw kong makita. Nagdesisyon ako matulog na lang. Kahit takot na takot ako nung oras na yon. Kinabukasan nagising kami na may isang pares ng sapatos na nakalagay sa paanan ni Grace. Sapatos yun ng isa naming kaibigan. Di namin alam kung paano napunta yun dun. At nagkwento na nga siya sa amin tungkol sa napanaginipan niya kagabi na may isang lalaki daw na gustong sumakal sa kanya habang natutulog daw siya. Kung saan nakalagay ang sapatos. Doon ko mismo nakita yung nakatitig sa akin. Naalala ko yung nangyari kagabi at kwento ko rin sa kanila. Sa kasalukuyan, di na doon nakatira sila Michael. Matagal na rin silang lumipat. Matagal na rin namin tinapon yung mga ginamit namin sa Spirit of the Coin. At laking pasasalamat namin na hanggang doon na lang yung ginawang pagpaparamdam sa amin. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page,
Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.